Sa mismong gabi ng anibersaryo ng kumpanyang isinalba ko, pinilit akong magsuot ng uniporme ng katulong ng sarili kong biyenan. Itinakwil. Ipinalit sa kabit. Ninakawan ng dangal. Ngunit hindi ako iiyak. Ang bawat luhang pinigilan ko ay naging patalim na wawasak sa kanila. Hahayaan ko ba silang nakawin ang aking kumpanya at anak? Maghanda kayo, dahil dito magsisimula ang inyong pagbagsak. Maingat kong hinahawakan ang aking mahabang itim na buhok sa harap ng malaking salamin ng aking silid. Pinagmamasdan ang naglalagablab na kulay ng aking marangyang bestida para sa gabi ng aming ika-10 anibersaryo ng kasal. Isang mapayapang hapon sana ito, bago ang aming marangyang pagtitipon, kung hindi ko lamang narinig ang boses mula sa katabing opisina ng aking asawa. Ihanda mo na ang mga tableta, Esteban. Mariing wika ng aking biyenan na si Doña Teodora mula sa speakerphone ng telepono na naiwang bukas ang pinto ng opisina. Pagkatapos nating gupitin ang buhok niya at papirmahin sa paglilipat ng pondo, titiyakin nating sa atin mapupunta ang $15 milyong habang siya ay nakakulong sa sanatoryo. Tila huminto ang ikot ng mundo. 5.31. Ang mamahaling suklay na gawa sa pilak na hawak ko ay biglang naging kasing bigat ng tingga. Walang luhang pumatak mula sa aking mga mata, walang sigaw na kumawala sa aking lalamunan. Ang init ng aking dugo ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matigas na yelo sa aking mga ugat. Sa loob ng nakalipas na 10 taon, ibinigay ko ang lahat ng aking lakas, ang aking gabi-gabing puyat bilang eksperto sa audit upang tulungan si Esteban na isalba ang Montemayor Group mula sa pagbagsak. At ngayon, ako ay isa lamang biktima sa kanilang paningin na madaling itatapon kapag nakuha na ang aking $15 milyong na mana. Narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga sapatos ni Esteban patungo sa aking silid. Ang paglapat ng kanyang kamay sa kahoy ng pinto ay bumasag sa katahimikan bago siya tuluyang pumasok, may dalang baso ng pulang alak at isang puting tableta. Ang kanyang mukha ay may suot na huwad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng paimbabaw na pag-aalala. "You look beautiful, honey." Sabi ni Lou sa aking assistant, nakita ka raw niyang naghahanap ng mga lihim na kasunduan sa ibaba kanina. Wika ni Esteban. Lumapit siya sa akin at hinahaplos ang aking buhok habang inaabot ang baso. "You shouldn't stress yourself before our anniversary dinner, sweetheart. Let me handle the asset management papers tonight para makapagpahinga ka na. Inukin mo muna itong wine. It's our special blend. I know I've been busy, but everything I do is for us." Tumingin ako ng diretso sa kanyang mga mata, sapat na upang makita ang munting takot na nagdaan sa kanyang mukha bago niya ito mabilis na binalot ng kanyang matatamis na salita. 3.4.1. Walang anumang emosyon na gumalaw sa aking mukha. Ang aking boses ay nanatiling patag at walang panginginig. "Salamat, Esteban. Napaka-maalalahanin mo." Malamig kong tugon. "Of course, sweetheart. We are partners in everything. Here, take your wine. Let's drink to our 10 years of marriage." Nakangiti niyang sagot habang inilalapit ang baso sa aking mga labi. Biglang nanginginig ang aking lihim na telepono sa loob ng aking bulsa, isang banayad na ugong na hindi niya napansin dahil sa kanyang sariling pagmamadali. Lumingon si Esteban nang tumunog ang kanyang telepono sa mesa sa labas ng silid. "Wait, honey, I need to take this urgent call from the caterer. Inumin mo na yan, ha?" Wika niya bago mabilis na tumalikod at lumabas ng silid. Nang tuluyang nang sumara ang pinto, walang pag-aalinlangan kong itinapon ang alak sa loob kudambuhalang paso ng palm tree sa sulok ng balkonahe. Ang lupa ay mabilis na humigop sa alak na may halong matinding tableta ng pampatulog upang akalain nilang nawalan ako ng malay. Naupo ako sa harap ng aking lamesa, binuklat ang aking lihim na laptop na hindi nakakonekta sa network ko bahay at binuksan ang secure server ng aking kumpanya. Dumampi ang aking kakdaliri sa keyboard nang walang anumang tunog. Wala na ang sela,
na nagmamahal ng walang tatanungin. Ang bawat numero sa aking harapan ay naging mga sandata na aking gagamitin upang protektahan ang aking sarili. Nakita ko ang guarantor document na binabanggit ni Teodora. Ang aking kumpanya ay nakalista na bilang guarantor sa ₱1 bilyong utang ng pamilya Montenegro. Montemayor, na sadyang pinirmahan ni Esteban nang walang pahintulot ko. 4.2.5 Ginamit ko ang aking pansamantalang panulat na may lihim na naglalahong tinta, isang espesyal na chemical na sadyang inihanda ko na maglalaho ng walang bakas makalipas ang 24 na oras. Pinirmahan ko ang dokumento gamit ang aking binagong pirma na otomatiko ring magpapawalang bisa sa kasunduan dahil sa kawalan ng aking lihim na tuldok sa ilalim ng unang titik. Kasabay nito, ginawa ko ang huling paglipat ng aking pondo patungo sa isang secure offshore trust upang i-freeze ang kumpanya. Habang naghihintay ng kanyang pagbabalik, narinig ko ang pamilyar na pagpihit ng pinto. Pumasok si Luz Santiago, ang aking pinsan, dala ang bagong plansang mga damit ng aking anibersaryo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay ang mga ito sa cabinet. Iniiwasan niyang tumingin sa aking direksyon. Luz, tawag ko sa kanya. Ang aking boses ay walang galit, ngunit puno ng otoridad na nagpatigil sa kanyang paggilaw. Opo, Ate Sela, sagot niya, nakayuko at mahigpit na pinipiga ang kanyang apron. Sabi ni Esteban, nakita mo raw akong kinukuha ang mga lumang dokumento sa library kanina. Totoo ba? Ate Sela, kasi nakita ko po na... Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Ang kanyang mukha ay namumutla sa ilalim ng liwanag ng bumbilya. Alam nating dalawa na hindi ko binuksan ang library kanina, Luz. Sino ang nag-utos sa'yo na sabihin yon? Lumuhod si Luz sa aking harapan. Ang aking mga luha ay mabilis na pumatak sa sahig. Ate Sela, patawarin ninyo po ako. Si Doña Teodora po, tinatakot niya ako tungkol sa aking mga utang. Sila ang may-ari ng lihim na kasino kung saan ako nalugi. Patawarin mo ako, ate. Wala akong pagpipilian. Tumingin ako sa nanginginig na kapatid sa aking paanan. Naramdaman ko ang ganting salakay ng pamilya Montenegro, Montemayor, na dahan-dahang gumagapang sa aking buhay. 3.1.1 Hindi ko siya sinigawan, hindi ko siya pinalayas. Tumayo ka, Luz. Malumanay kong utos, huwag nang umiyak habang tinutulungan siyang tumayo. Ipagpatuloy mo ang pagbabalita sa kanila ng mga gusto nilang marinig. Sabihin mo sa kanila na mas lalo akong nagiging malilimutin at madalas akong umiyak sa gabi. Ngunit tandaan mo ito, ang kaligtasan ng pamilya mo ay nakasalalay sa kung paano mo ako susundin mula ngayon. Huwag mo akong subukan, Luz. Mabilis na tumango si Luz bago lumabas ng silid. May dalang bagong takot, ngunit may kasamang malinaw na direksyon. Muli kong hinarap ang aking laptop. Lihim kong ipanadala ang isang mensahe kay Kata Villaseñor sa aking pribadong network. Kata, ihanda mo ang mga dokumento ng kumpanya bukas ng madaling araw. May ililigtas tayong ari-arian. Habang naghihintay ng kanyang tugon, binuksan ko ang isa pang nakatugong tilde ng email ng aking asawa. Napalihim kong na-clone noong nakaraang buwan. Isang bago at nakakatakot na mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang psychiatric clinic sa Manila. Binuklat ko ang attachment at tila huminto ang aking hininga nang makita ang dokumento. Ito ay isang kahilingan para sa isang sapilitang psychiatric evaluation laban sa akin. At sa ilalim ng pahina, katabi ng pirma ni Esteban, ay ang pamilyar na sulat kamay ng aking sariling pinsan na si Luz. Nagpapatunay na ako ay may malubhang sakit sa isip at hindi na kayang mag-alaga ng aking sarili. Isang tuyong tawa ang kumawala sa aking mga labi sa gitna ng katahimikan ng silid. Ang aking sariling dugo ay sumama sa mga demonyong gustong kumuha ng aking buhay. Hinaplos ko muli ang aking buhok
habang ang aking mga mata ay naging kasing lamig ng bakal. Maghanda kayo, dahil hinding-hindi ko hahayaang lumuhod ang aking buhay sa inyong mga paanan. Pagsikat ng araw, binalot ko ng sadyang kapaguran ng aking mga mata habang dahan-dahang hinahaplos ang aking ulo sa harap ng salamin. Nagkunwari akong nahihilo pa rin sa epekto ng bawal na gamot na aking iniluwa kagabi. Pilit na ipinapakita ang anyo ng isang asawang ganap nang sumusuko sa tindi ng pag-uusig ng pamilya Montemayor. Narinig ko ang pamilyar na tunog ng pagpihit ng pinto bago pumasok si Esteban. Lumapit siya sa aking higaan, dalang isang makapal na katad na folder ng mga kasunduan. "Sella, honey, you need to sign these bank restructuring papers," wika niya. Ang kanyang boses ay may suot na huwad na kalinga. Ang dami nang nagtatanong sa bangko tungkol sa utang ng Montemayor Group. "We need to merge your assets with ours to protect the family from bankruptcy. Please, sign this management transfer now." Tumingin ako sa kanya nang may mababaw at mahinang paghinga. Nagpapakita ng labis na takot at pagsuko. "Sige, Esteban, pipirmahan ko na. I'm too tired to fight with Doña Teodora at ang mga lawyers mo. Gusto ko na lang ng kapayapaan para sa amin ng anak kong si Chari." Isang mabilis na kislap ng sugdulang tagumpay ang gumapang sa kanyang mga mata. Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng aking kandungan. Iniabot ko sa kanya ang isa pang kasunduan na sadyang inihanda ko. Ang dokumento ng aking pansamantalang pondo ng De Los Reyes. "Bago ko pirmahan ang paglilipat ng pondo mo, pirmahan mo rin ang kasunduang ito ng aking board of directors. It's just a standard backup for my firm upang ipakita na ikaw ang tatayong solidary guarantor sa bawat pananagutan ng kumpanya." Sa kanyang pagmamadali at kasakiman na masakop ang aking $15 milyong na pondo, mabilis niyang kinuha ang panulat at pinirmahan ang kasunduan ng hindi binabasa ang bawat maliit na sugnay. Hindi niya alam na ang bawat lagda niya sa papel na iyon ay opisyal na nagpapatupad sa Solidary Liability Clause. Isang bitag kung saan sa oras na magkaroon ng anumang illegal na tula o tinsel sa pondo, ang lahat ng Montenegro Montemayor Group shares ay otomatikong ililipat sa akin bilang kanyang pinakamalaking nagpapautang. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Nang lagdaan niya ang likod ng folder, sadyang binago ni Esteban ang huling titik ng kanyang pirma. May maliit na lamat na tila nagtatago ng isang lihim na kodigo. Bakit sadyang binago ni Esteban ang kanyang pirma sa likod ng folder? Hindi ko ipinahalata ang aking pagkabigla. Nanatili akong nakaupo sa aking upuan, dahan-dahang kinuha ang baso ng tsa sa aking tabi. Dito ko naranasan ang isang malamig na kapayapaan ng isang manlalaro. Ang marahang pag-inom ko ng tsaa habang pinapanood ko siyang nakangiting pinapirmahan ang kanyang sariling hatol ng bitayan ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. 4.2.7 Sila ay dahan-dahang naglalakad patungo sa aking bitag nang may ngiti sa kanilang mga labi. Nang makaalis si Esteban upang ipakita ang aking pirma kay Theodora, mabilis akong lumabas sa garahe gamit ang lihim na susi na ibinigay ko kay Mang Nestor. Nakita ko si Mang Nestor na abala sa paglilinis ng sasakyan. Nagkunwari akong kukuha ng ilang kagamitan para sa aking anak sa likod ng kotse. "Nestor?" pabulong kong tawag habang lumalapit sa gilid ng driver's seat. Mabilis siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga matang may edad na ay puno ng lihim na pag-aalala. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang pakete ng maternity wet wipes. Sa loob nito, nakatago ang maliit na flash drive na naglalaman ng mga orihinal na kontrata at kasunduan ng kumpanya bago pa man ito pasukin ni na Esteban. "Itago mo ito, Nestor. Huwag mong hahayaang makuha ito kahit sino," bulong ko. Tinanggap ni Mang Nestor ang pakete. Ang kanyang magaspang, maitim, at callous na mga kamay ay mahigpit na sumara sa ibabaw ng aking mga daliri. Isang tahimik na katapatan ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya mabilis na isiniksik ang pakete sa ilalim ng upuan ng driver. Bumalik ako sa aking silid ng may bahagyang kapanatagan.
Ngunit nang buksan ko ang aking laptop upang suriin ang security logs ng aking kumpanya, isang bagong alarma ang pumukaw sa aking pansin. May nagtangkang pumasok sa aking remote database gamit ang aking personal na admin credentials. Ang IP address na nag-access ay nagmula sa loob mismo ng mansyong ito, particular sa pribadong opisina ni Doña Teodora. Bukod sa akin at kay Luz, walang ibang nakakaalam ng password na iyon. Si Luz ay tuluyan ang bumitaw sa aking panig. Tinitigan ko ang pulang IP address ng magnanakaw sa aking screen, habang ang bawat segundo ng pag-usad ng oras ay tila isang mabilis na paglapit ng aking kumpanya sa dulo ng bangin. Inilapag ko ang aking tablet sa ibabaw ng lamesa nang dahan-dahang bumukas ang pinto ko aking silid. Pumasok si Luz Santiago. Nanginghinig ang buong katawan ng aking pinsan. Namumula ang kanyang mga mata habang mahigpit na pinipiga ang kanyang panyo. Alam ko na, ibinenta na niya ang aking lihim na password at digital signature kay Doña Teodora kapalit ng pera upang bayaran ang kanyang utang sa kasino. Ate Sela, patawarin mo ako. Humahangos niyang wika. Dahan-dahang lumuhod sa aking harapan upang humingi ng awa. Pinilit ako ni Doña Teodora. Sila ang lihim na may-ari ng underground casino kung saan ako nalugi ng milyong piso. Sabi nila, ipapahiya nila ang pamilya ko sa buong board kung hindi ko ibibigay ang password mo. Patawarin mo ako, ate. Wala akong pagpipilian. Tinitigan ko ang aking pinsan, ang babaeng itinuring kong sariling kapatid, na binuo ko ang karera sa loob ng kumpanya. Ngunit ngayon, ibinenta niya ang aking buhay at ang aking dangal para lamang iligtas ang kanyang sariling balat. Nanatili ako nakatayo ng matatag. Walang pang-inginig sa aking katawan. Walang luha ng pagkabigo. Sana ay sapat ang bilyong pisong ibinayad niya para sa iyong konsensya, Luz. Malamig at mahina kong wika habang itinuturo ang pinto. Umalis ka na at huwag mo nang tatawagin ang aking pangalan kailanman. Mabilis na tumakbo si Luz, palabas ng aking silid habang umiiyak sa matinding takot at kahihiyan. Walang toxic na patawad sa pagbinaten. Ang pagkakanulo ay may kasamang mabigat na kabayaran na kailangan niyang harapin sa ilalim ng batas. Mabilis na lumipas ang maghapon. Ginamit ni na Esteban at Teodora ang aking nanakaw na password upang ilipat ang lahat ng bilyong pisong utang at masasamang transaksyon ng Montenegro Group sa ilalim ng aking personal na kumpanya. Pinalabas na lang ako ang nagnakaw ng pera ng kumpanya upang iligtas ang kanilang sarili. Kinaumagahan, dumating ang mga opisyal na investigador at mga board members sa aking silid. Iniabot sa akin ng kanilang abogado ang dokumento ng aking formal na dinshi, suspension, sa pamamahala. At ipinapaalam na ako ay iniimbestigahan para sa kasong pagnanakaw. Habang maingat nilang sinusuri ang aking lamesa at mga dokumento, naglakad ako patungo sa malawak na bintana. Dito ko naranasan ang isang malamig na katatagan ng aking buhay. Ang dahan-dahang paghimas ko sa pilak na brotsa ng tiyok sa aking dibdib, ang brotsa ng aking ina na may nakatagong napakaliit na recorder, ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. 4.2.7 Pinakinggan ko ang kanilang paimbabaw na kalinga habang ang aking mga daliri ay dahan-dahang gumuhit sa metal ng brotsa. Ang bawat salita nila, ang bawat dula ng pagnanakaw, ay opisyal nang naitatala ng aking lihim na recorder. You are suspended, Ms. Marcela. Malamig na pahayag ng investigador habang tinititigan ang aking muka. All your corporate assets are frozen. You are not allowed to enter the Montenegro Group. Tiningnan ko ang screen ng aking tablet na patuloy na nagpapakita ng pulang babala ng IP address mula sa opisina ni Teodora. Sila ay dahan-dahang naglalakad patungo sa aking bitag nang may ngiti sa kanilang mga labi. Hindi nila alam na ang pulang babalang iyon ang magiging dulo ng kanilang paimbabaw na danggal. Mabilis kaming nakalabas ni Mang Nestor sa mansyon bago pa man tuluyang maghinala ang mga gwardiya ni Doña Teodora.
Sumakay ako sa aking pribadong sasakyan na may sariling network ng kumpanya. Inilabas ko ang aking lihim na tablet at ipinadala ang isang naka-encrypt na email sa personal na teleponyo ni Viviana Alcazar. Ito ay naglalaman ng mga peking transaction records na sadyang ginawa ko. Ipinapakita na dahan-dahang inililipat ni Esteban ang mga natitirang ari-arian ng pamilya Montemayor sa isang pribadong account sa ilalim ng kanyang pangalan lamang. Habang ang pangalan ni Viviana ang nakalista bilang nag-iisang garantor sa mga bilyong pisong utang ng 3 Rosas. Narinig ko ang banayad na panginginig ng teleponya ni Viviana mula sa aking headphone na nakakonekta sa pinaliit na recorder sa pilak na brotsa na aking sadyang iniwan sa ibabaw ng lamesa ng aking silid. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan sa kabilang linya, mabilis na nagbago ang kanyang paghinga. Esteban, ano ito? Nanginginig at puno ng galit na tanong ni Viviana. Dinala ng aking headphone ang kanyang boses ng napakalinaw. Sabi ni Teodora, we are partners in this transaction. But according to this, dahan-dahang mong inililipat ang mga natitirang pondo ng Montemayor Group sa personal account mo. Kapag pumasok ang investigasyon, ako ang lalabas na galantor ng 3 Rosas habang malinis ang pangalan mo. Natigilan si Esteban. Viviana, sweetheart, where did you get that? It's fake. Hindi ko gagawin sa'yo yan. It must be Sella's hackers. Why are you doubting me now? Wala ka bang tiwala sa akin? Nagsimimulang mag-hysterical si Viviana. Nawawala ng kontrol sa kanyang sarili. Wala akong tiwala sa kahit kanino. You treated your wife of 10 years like an unpaid maid, Esteban. Pinilit mo siyang maging katulong sa sarili niyang mansyon na siya mismo ang nagligtas. Anong garantiya na hindi mo ako gagawing panakipbutas sa kasong ito? Nanatili akong nakaupo sa loob ng aking kotse. Dahan-dahang kinuha ang aking thermos. Dito ko naranasan ang isang marahang tagumpay. 4.2.7. Ang marahang pag-inom ko ng mainit na tsaa habang pinapakinggan ko ang dahan-dahang pagbagsak ng kanilang ugnayan sa screen ng aking monitor ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. Ang kanilang wad na pagmamahal na itinayo sa ibabaw ng kasakiman ay mabilis na natutunaw na parang asukal sa aking tsaa. Hindi ako papayag na mabulok sa kulungan, sigaw ni Viviana sa kabilang linya. Kasunod ng marahas na paglapat ng pinto nang mabilis siyang lumabas ng silid. Mabilis kong tinitigan ang aking tablet upang suriin ang kanyang GPS tracker. Ngunit hindi siya patungo sa mansyon ng mga Montemayor o kay Teodora upang magsumbong. Yumigdig ang aking lihim na telepono. Sinagot ko ang tawag at narinig ang matatag na boses ni Kata. Sella, Viviana's car is heading directly to your private office. May dala siyang malaking bag. She is coming to you. Tinitigan ko ang screen habang ang anino ng papalapit na kotse ni Viviana ay dahan-dahang gumuhit sa aking isipan. Tila isang bagong simula na naghihintay sa anino. Bumalik ako sa aking lihim na opisina kung saan naghihintay si Kata Villaseñor sa gitna ng dilim. Tanging ang malamlam na sikat ng buwan na sumasala sa bintana ang nag-uugnay sa amin. Umupo si Kata sa harap ng aking lamesa. Ang kanyang matatayog na tindig ay suot ang isang matikas na itim na Amerikana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matinding lamig. Huwag mo akong titingnan na parang tagapagligtas mo, Sella. Panimula ng abogada sa isang seryosong bulong. Ang kanyang boses ay may halong taglish. Montemayor is my father too. But they treated my mother like garbage. Itinapon kami sa lansangan habang si Teodora ay nagpapakasasa sa yaman ninyo. I want my inheritance, and I want to destroy them. Gagamitin kita upang makuha ang bahagi ko. We are business partners here. Nothing more, nothing less. Tumingin ako sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Sa halip na matakot o masaktan sa kanyang brutal na katapatan, naramdaman ko ang isang malalim na paghanga. Pagod na ako sa mga taong lumalapit sa akin na may suot na maskara ng pag-ibig at kalinga, ngunit may hawak na kutsilyo sa likod.
Ang katapatan ng kanyang interes ay mas matibay pa sa anumang huwad na pangako. Good, malamig kong tugon. I don't need family affection, Kata. I need an executioner. Let's make a deal. Inabot ko sa kanya ang aking kamay sa ibabaw ko lamesa. Narinig ang tuyong tunog ng paglapat ng aming mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Isang tahimik na selyo ng aming matas at songfang na kasunduan ng dalawang babaeng parehong pinagkaitan ng katarungan. 4.2.7 Walang tunog ng pagkabigla. Taming ang lapat ng mga kamay na naging batas sa pagitan namin. Narinig ko ang dahan-dahang pagpihit ng hawakan ng pinto ng opisina mula sa labas. Mabilis na lumusot si Kata sa likod ng kurtina. Pumasok si Viviana Alcazar. Basang-basa ng pawis ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang buong katawan habang inilalapag sa aking harapan ang isang itim na katad na bag. Sela, hindi ko na kaya. Palahaw niya habang umiiyak ng marahas sa tindi ng takot. Heto ang lahat ng orihinal na kasunduan at mga transaksyon ng Montenegro Group. Esteban is planning to blame everything on me. Nakita ko ang mga papeles na ginagawa niya kung saan ako ang lalabas na nag-utos ng lahat ng paglipat ng pondo patungo sa 3 Rosas upang iligtas ang sarili niya. Tinitigan ko ang aking dating kaibigan, ang babaeng katuwang ni Esteban, nang nakawin nila ang aking buhay. Nanatili akong nakatayo ng matatag. Hindi ko kayang burahin ang mga krimen mo, Viviana. Malamig kong pananalita habang idinidiin ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Katuwang kanya nang nakawin ninyo ang aking buhay. Ngunit kung ibibigay mo sa akin ang buong katotohanan, sisiguraduhin kong bago ka tuluyang makulong, makikita mo siyang nakaposa sa harap ng buong bansa. Mabilis na tinanggap ni Viviana ang panulat at nilagdaan ng opisyal na kasunduan ng pag-amin sa batas na inabot ni Kata mula sa likod ng kurtina. No toxic forgiveness. 5.1.1.2.1 Inilagay niya ang hard drive sa ibabaw ng lamesa at mabilis na lumabas. Maingat na sinuri ni Kata ang mga dokumento sa loob ng bag ni Viviana. Nanlamig ang kanyang muka nang makita ang ulat ng audit. Sela, ang $15 milyong na pondo, hindi ito simpleng mana ng pamilya mo. Bulong ni Kata nang may matinding kaba. Nakasulat dito nang isang bahagi nito ay nagmula sa mga baklot at ilegal na pagbawa sa sahod ng mga kababaihang manggagawa ng Montenegro Group 10 taon na ang nakalilipas. Sila ay nagnahaw din sa mga mahihirap. Bago ko pa masagot ang kanyang natuklasan, naramdaman ko ang banayad na panginginig ng aking lihim na telepono sa bulsa. Sinagot ko ang tawag at narinig ang nagmamadaling boses ni Mang Nestor sa kabilang linya. Ma'am Sela, nakuha ko ang balita. Esteban is currently entering the school to take Chari. Hango sa kanyang planong itakas ni Esteban ang anak mo sa labas ng bansa upang ipilit kang iurong ang lahat ng kaso ng pagnanakaw. Tinitigan ko ang kawalan habang ang bawat salita ni Mang Nestor ay dahan-dahang sumunog sa aking nakaraan. Ang pagkuha ni Esteban kay Chari ay naging formal na hudyat ng pagsisimula ng aking huling ganting salakay. Sa isang mabilis na hudyat ko kay Mang Nestor sa telepono, pinasimula namin ang Plan B. Ilikas mo na si Chari patungo sa ligtas na bahay ni Kata, Nestor. Bilisan mo. Malamig kong utos. Alam kong susubukan ni Esteban na gamitin ang aking anak bilang panakip butas. Kaya 30 minuto pa lamang ang nakalipas bago siya dumating sa paaralan, ay palihim na itong nakuha ni Mang Nestor. Nang dumating si Esteban kasamang kanyang mga bayarang tauhan, tanging ang aking mga pribadong gwardiya ang sumalubong sa kanya upang harangan ang kanyang daan. Ligtas ang aking anak. Ang kanyang matapang na tangka ay mabilis kong ginawang isang walang kwentang dula. Habang inaayos namin ang mga susunod na hakbang ni Kata sa loob ng aking lihim na tanggapan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng opisina. Pinasok ng aking mga gwardiya si Luz Santiago. Nanginginig ang buong katawan ng aking pinsan. Basang-basa ng luha ang kanyang mukha
habang hawak ang isang maliit na kulay pilak na voice recorder. Sela? Ate Sela, patawarin mo ako. Palahaw niya habang dahan-dahang lumuluhod sa aking harapan. Nalaman kong balak akong gawing panakiputas ni Doña Teodora sa pagnanakaw ng pondo. Sila ang nag-utos sa akin na sunugin ang mga files mo. At ngayon ay ako ang lalabas na nag-hack sa sistem ng kumpanya. Ayokong mabulok sa kulungan, Sela. Patawarin mo ako. Tinitigan ko ang aking pinsan, ang babaeng itinuring kong sariling kapatid, na pinagkakatiwalaan ko sa loob ng 10 taon. Nanatili akong nakatayo ng matatag. Walang anumang bakas ng habag o galit sa aking mga mata, kundi isang malamig na katinuan. Hindi ko kayang burahin ang mga kasalanan mo, Luz. Malamig kong pananalita habang idinidiin ko ang aking mga kamay sa ibabaw ng lamesa. Binenta mo ang tiwala ko para sa pera ni Teodora. Ngunit kung ibibigay mo sa akin ang buong katotohanan, sisiguraduhin kong bago ka tuluyang makulong, makikita mo siyang nakaposas sa harap ng buong bansa. Inilapag ni Kata ang opisyal na kasunduan ng pag-amin sa batas sa ibabaw ng lamesa. Walang nagawa si Luz, kundi tanggapin ang panulat ng may nanginginig na mga daliri. Narinig ko ang tuyong tunog ng paglapat ng panulat ni Luz sa kanyang opisyal na affidavit, habang ang bawat titik ay nagmamakaawa ng patawad na alam niyang hinding-hindi ko ibibigay. 2, 1, 3. Isang malamig na katarungan ng batas na ginawa ko nang walang anumang paimbabaw na emosyon. Walang toxic na patawad sa pagitan ng isang asawang kinalbo at ng kanyang manlulokong kapatid. Kinuha ni Kata ang recorder ni Luz na naglalaman ng mga boses ni Teodora na naguutos sa kanya na sunugin ang aking mga files. Ngunit bago pa man kami makapagdiwang sa bagong ebidensya, biglang sumindi ang screen ng aking tablet. Isang kulang babala mula sa aking Manila head office ang pumasok. Isang emergency petition ang formal na inihay ni Doña Teodora sa korte, na may pirma ng kanilang bayarang psychiatrist, na nagpapatunay na ako ay kasalukuyang nakakaranas ng malubhang psychosis at humihiling na isagawa ang aking sapilitang gyera sa isang pribadong sanatoryo bukas ng umaga bago magsimula ang Dai Hoi Kodong. Tinitigan ko ang pulang babala sa aking screen, habang ang bawat segundo ng pag-usad ng oras ay tila isang mabilis na paglapit ng aking buhay sa dulo ng kanilang paimbabaw na dangal. Maayos na niitabi ni Mang Nestor si Chari sa ligtas na bahay ni Kata bago sumikat ang araw. Naiwan kaming mag-asawa. Hindi. Naiwan kaming mag-isa ni Kata sa loob ng aking lihim na opisina. Kinuha ni Kata ang isang napakaliit na kulay itim na memory card na kanyang triniplat mula sa handle ng tongdor na ginamit ni Viviana kagabi. Sela, nakuha ko ang audio. Seryosong pahayag ni Kata habang inilalagay ang card sa reader ng kanyang laptop. I decrypted the file. Napakalino ng boses niya. Ginamit nila ang built-in microphone ng tungdor na hawak ni Viviana upang i-record ang bawat dula mo habang natutulog ka sa ilalim ng gamot. Pinasimulan niya ang audio sa system ng laptop. Narinig ko ang pamilyar at malamig na tinig ng aking asawa na nagsimulang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Ang bawat salita niya ay tila marahang lapat ng latigo sa aking memorya. Ngunit nanatili akong nakatitig sa kawalan, nang walang anumang panginginig ng mukha. Siguraduhin mong nakakalbo ng husto, Viviana. Narinig ko ang mayabang na boses ni Esteban sa audio, na may kasamang tawa ng tagumpay. Pagkatapos ng gabing ito, ang makikita na lang ng mga tao ay ang isang baliw na asawa na kailangan kong ruruhin ng awa. No isa will believe her audit files when she looks like a hysterical, bald lunatic. We will have full control of her $15 million. Dito ko naranasan ang isang malamig at tinlang na anino ng katarungan. 3.1.2. Ang dahan-dahang paghimas ko sa aking kalbong ulo habang pinapakinggan ang dambuhalang kasinungalingan ng aking asawa. Sa audio ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. 4.2.7. Tinitigan ko ang aking sariling refleksyon sa salamin ng opisina.
Ang bawat salita ng lalaking inalayan ko ng 10 taon ay hindi nagdulot ng luha, kundi naging formal na hatol ng kanyang kamatayan sa ilalim ng batas. We have the audio, Sela, wika ni Kata, habang mabilis na inihahanda ang mga papeles ng counter-injunction. Ito ang patunay ng kanilang mali siya. Ngunit kailangan nating maihain ito sa hukom bago sumikat ang araw upang harangan ang emergency psychiatric petition ni Theodora. Habang kinatapos namin ang mga dokumento, isang biglaang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng pinto ng aking lihim na opisina. Narinig ko ang mabibilis, mabibigat, at sabay-sabay na yabag ng mga sapatos ng mga gwardiya ng Montenegro Group na sumisira sa pinto mula sa labas. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang opisyal na sheriff ng korte, kasama ang 2 pulis at ang mga bayarang gwardiya ni Theodora. Hawak niya ang isang opisyal na kasunduan ng pagdakip. Miss Marcela de los Reyes, we have a warrant signed by the court based on Doña Teodora's medical petition. Malamig na pahayag ng sheriff habang tinititigan ang aking kalbong ulo. You must come with us to the San Jose Sanitarium immediately. Akmang haharang si Kata upang ipresenta ang aming counter papers. Ngunit mabilis siyang binalot ng mga gwardiya. Kung hahayaan kong dalhin nila ako ngayon, titiyakin nilang patutulugin ako ng gamot bago pa man magsimula ang Dai Hoi Kodong bukas ng umaga. Ang warrant na hawak ng sheriff ay naging formal na hudyat ng pagsisimula ng aking huling pagsubok. Pinilit ko ang aking sarili na manatiling gising sa kabila ng matinding kirot na patuloy na pumupunit sa aking puso. Alam kong kapag nawalan ako ng malay sa loob ng madilim na seldang ito, nakuha na ng pamilya Montemayor ang kanilang huling tagumpay. Narinig ko ang mabibilis na yabag ng mga sapatos mula sa pasilyo. Dumating si Kata, kasama si Mang Nestor at isang opisyal na doktor ng korte. Hawak ni Kata ang isang patong na mga papeles. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang humaharap sa mga pulis sa presinto. Sela! Mabilis na lumapit si Kata sa rehas. I have the emergency medical release and bail papers. We are getting you out of here right now. Humawak ako sa bakal. Pinapawisan ng malamig. Ngunit ang aking isip ay nanatiling gising at kasing lamig kuyelo. Kata, huwag mo lang akong ilabas. Mahina, ngunit mariin kong bulong. Siguraduhin mong nakatutok ang mga kamera sa labas. Ipaalam mo sa media na tinatanggihan ng pamilya Montemayor na bigyan ako ng medical na tulong upang mamatay kami ng anak ko sa loob ng seldang ito. Dahan-dahang iniyabot sa akin ni Mang Nestor ang isang thermos sa pamamagitan ng mga siwang ng rehas. Binuksan ko ito at uminom ng mainit na tubig. Naramdaman ko ang init ng tubig na dumaan sa aking tuyong lalamunan. Ang tanging init sa gitna ng malamig at walang pusong seldang ito. Isang simpleng kalinga mula sa isang matapat na driver na nagbigay sa akin ng lakas upang ipagpatuloy ang laban. 4.2.7 Humarap si Kata sa kapitan ng pulisya na nanginginig ang mga kamay habang nakatingin sa dokumento ng korte. Ibinagsak ni Kata ang mga papeles sa ibabaw ng mesa. Captain, this is a court-mandated medical release. Matatag na pahayag ni Kata. Ang kanyang boses ay walang takot. Ang kliyente ko ay nakakaranas ng matinding pre-eclampsia dahil sa mga bawal na gamot na palihim na ibinigay sa kanya. If she loses this baby, if she loses her mind or her dignity inside this jail, your badges are gone. I will sue this entire precinct for attempted murder and human rights violations sa harap ng buong bansa. Magpapasya ka ba ngayon o tatawagan ko ang NBI? Nawalan ng kulay ang mukha ng kapitan. Alam niyang walang sapat na halaga ng pera ang mga Montemayor ang makakapagligtas sa kanya mula sa isang pambansang iskandalo. Mabilis niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na buksan ang selda. Inilabas ako patungo sa naghihintay na ambulansya sa ilalim ng proteksyon ko mga doktor ng korte. Sa labas ng presinto, ang mga naglalagablab na kislap ng mga kamera ay sumalubong sa akin. Si Kata ay humarap sa mga reporter ng may matalas na pananalita
Ibinubunyag ang kawalang puso ng pamilya Montemayor na sadyang nagkulong sa isang asawa upang itago ang kanilang korupsyon. Sa loob ng ospital, matapos akong bigyan ng paunang lunas upang patatagin ang aking kondisyon at pigilan ang maagang panganganap, pumasok si Kata sa aking silid. Gayunpaman, nakita kong biglang sumindi ang kanyang telpono sa mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok. Back off the Montemayor case if you want to keep breathing, Kata. Tiningnan ko si Kata, ngunit hindi siya natakot. Dahan-dahang gumuhit ang isang mapang-aping ngiti sa kanyang mga mata habang ipinapakita sa akin ang huling dokumento ng korte para sa pagdinig bukas ng umaga. Sela, may malaking problema tayo. Seryoso niyang wika. Itinuturo ang nakasulat sa dokumento. The judge assigned to our hearing tomorrow is Judge Alcantara. Tinitigan ko ang pangalan sa ibabaw ng puting papel. Judge Alcantara, ang ninong ni Esteban sa kasal at ang matalik na kaibigan ni Doña Teodora. 4.2.10. Ang buong laro ay sadyang madaya mula sa simula. Umalingaw-ngaw ang tuyong tunog ng paglapat ng kahoy na maso ng chairman sa ibabaw ng lamesa upang simulan ang pambihirang pulong ng mga kodong ng Montemayor Group. Ang dambuhalang hall sa Manila ay napuno ng daan-daang bisita, mga reporter, at mga pinakamakapangyarihang negosyante sa bansa. Nakatayo ang aking asawa, si Esteban Montemayor, sa harap ng entablado. Suot niya ang kanyang karaniwang mapagmataas na mukha habang ipinapakita sa malaking screen ang mga peking bidyo ng aking sadyang kabaliwan at nagwalang dula noong nakaraang araw. Nababahala ang buong lupon para sa katinuan ng aking asawang si Sela. Madamdaming pahayag ni Esteban, itinuturo ang screen sa harap ko mga nagkakagulong reporter. Sinuportahan ko siya ng 10 taon, ngunit hindi ko na kayang isugal ang Montemayor Group sa kanyang sakit. Si Viviana Alcazar na ang tatayong bagong kasosyo ng pamilya. Sa unang bangko, nakaupo si Doña Teodora, nakangiti ng may subdulang tagumpay habang banayad na pinupunasan ang kanyang leeg ng mamahaling panyo. Ngunit ang kanilang dula ay mabilis kong tinapos. Nayanig ang dambuhalang pinto ng hall nang puwersahan itong buksan ng aking mga gwardiya. Humakbang ako pumasok sa gitna ng malawak na pasilyo, suot ang aking matikas na puting suit. Ang aking kalbong ulo ay naging parang vung-mien ng aking bangal at kapangyarihan sa harap ng buong madla. Wala ng belo, wala ng huwad ng ngiti ng pagsuko. Natigilan ang buong hall. Ang mabilis at sunod-sunod na kislap ng mga ilaw mula sa mga kamera ng mga reporter ay mabilis na humarap sa akin, habang dahan-dahan akong lumalapit sa entablado. Sela! Nanginginig ang boses ni Doña Teodora habang tumatayo mula sa kanyang upuan, namumutla sa tindi ng gulat. Nakalak ang pinto mo! Guards! Hulihin ninyo ang baliw na yan! Tapos na ang dula ninyo, Esteban. Malamig kong wika habang inaabot ang mikropono. Sa isang hudyat ko kay Kata sa control room, ang malaking screen sa likod ng aking asawa ay biglang suminde. Nabura ang aking kabaliwan at napalitan ng bidyong kinunan ng aking nakatagong kamera. Ang mukha ni Esteban habang nagbubuhos ng nakalalasong pulbos sa aking alak, kasunod ng matalim at mayabang na boses niya na na-record mula sa memory card ng Tongdor. Pagkatapos ng gabing ito, ang makikita na lang ng mga tao ay ang isang baliw na asawa na kailangan kong ruruhin ng awa. Umalingaw-ngaw ang boses ni Esteban sa buong hall, malinaw at walang pagdududa. No isa will believe her audit files kapag nagmukha siyang hysterikong kalbong baliw. Dito ko naranasan ang sukdulang kapanatagan ng aking buhay. 3.1.2 Ang dahan-dahang paghimas ko sa aking kalbong ulo habang nakatayo sa harap ng entablado, tila ipinapakita ko ang aking tunay na kapangyarihan at dangal sa harap ng nagkakagulong madla ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. 4.2.7 Tinitigan ko ang aking asawa gamit ang aking mga matang, walang anumang emosyon,
habang ang kanyang paimbabaw na dangal ay tuluyan ng natunaw. Ngunit ang huling hampas ay nagmula sa direksyong hindi niya inasahan. Umakyat si Kata Villaseñor sa entablado, suot ang kanyang matikas na itim na Amerikana. Lumapit siya sa tabi ko at walang pag-aalinlangang inilapag ang kanyang opisyal na dokumento ng paghaharap ng kaso sa ibabaw ng lamesa ng aking asawa. I submit the evidence of fraud, Esteban. Malamig na pahayag ni Kata. Ang kanyang boses ay naging parang kulog sa buong hall. Ang lahat ng merger papers ay ilegal na nilagdaan gamit ang pananakot. Bilang anak sa labas ng Montemayor family, hinahamon ko ang Montemayor Group sa korte. Dinitigan ko si Esteban habang ang paghaharap ng kaso ni Kata ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang dula ng pamilya Montemayor ay tuluyan ng gumuho at si Esteban mismo ang naghukay ng sariling ang libingan sa harap ng buong bansa. Hinarap ko si Esteban sa gitna ng entablado habang ang buong bulwagan ng mga kodong ay nababalot ng matinding kaguluhan. Akma siyang lalapit upang bawiin ang aking mikropono, ngunit mabilis ko siyang inunahan. Inilabas ko mula sa aking itim na folder ang opisyal na medical na ulat at ang ulat ng federal na pulis na sadyang inihanda ko kasama ni Kata. 5.1.5 Hindi ko sisirain ang Montemayor Group, Esteban. Malamig kong wika. Ang aking boses ay walang panginginig habang tinititigan ko ang nagulat niyang mukha. Ikaw ang sumira nito nang palihim mo akong lasunin gabi-gabi. Nilason mo ang sarili mong asawa. Sinasadya mo upang hindi ko mailantad ang illegal mong theft shop ng aking pamilyang kumpanya at ang pagnanakaw mo sa aking $15 milyong. Nagsisinungaling ang baliw na yan! Pasigaw na palahaw ni Doña Teodora habang nanginginig ang buong katawan. Sinimula niyang ihagis ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa, nawawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Esteban, do something! Sinisira niya ang pamilya natin! Baliw siya! Bago pa man makakilos ang kaktauhan ng aking asawa, dahan-dahang bumukas ng buo ang malalaking pintuang kahoy ng hall. Pumasok si Viviana sa gitna ng pasilyo, katabi si Kata Manalastas at pinaliligiran ng mga federal na ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. Huminto si Viviana sa tapat ng entablado. Itinuturo ang bawat transaksyon ng kumpanya ni Teodora at Esteban. Sila ang nagnakaw ng aking buhay. Mariing pahayag ni Viviana, dinala ng mikropono ang kanyang boses sa buong hall. Sila ay mga magnanakaw. Kasama si Luz Santiago na nagbenta ng impormasyon para sa pamilyang ito. Mabilis na umakyat ang kapederal na pulis sa entablado upang arestuhin sina Teodora, Esteban at ang doktor na gumawa ng aking pekeng psychiatric reports. Kasama ring inilabas si Luz Santiago na nakayuko sa matinding kahihiyan. Dito ko naranasan ang sukdulang lamig ng katarungan, 3.1.2, ang mabilis at walang tunog na paglapit ng bakal ng posas sa pulso ng aking asawa. Habang tinatalikuran ko siya ng walang luha ay naging parang isang matigas na kalasag sa aking dibdib. 4.2.7 Walang panghinginig sa aking katawan. Walang lungkot. Ang aming ugnayan bilang mag-asawa sa loob ng 10 taon ay tuluyan ng naputol ng walang anumang panghihinayang. Kinaladkad sila ng kapulis palabas ng hall sa harap ng kumikislap na kamera ng mga reporter. Ngunit bago pa man makalabas si Esteban sa pinto, bigla siyang lumingon sa ako at sumigaw ng may sukdulang galit. Sela, sinuportahan mo man ang mga kong yan, mawawalan ka rin ng lahat ng pera mo. Babagsak ang Montemayor. Mamamatay kang mahirap. Tinitigan ko ang kanyang nagnangalit na muka habang dahan-dahang dinala ng mga pulis ang kanyang bulto palayo. Ang kanyang sumpa tungkol sa pagkawala ng aking mana ay umalingaw sa aking isipan, tila isang huling anino ng aking nakaraan bago sumapit ang bagong simula. Maagang sumikat ang araw nang bumalik ako sa aking tanggapan sa Manila. Umupo ako sa likod ng aking dambuhalang lamesa na gawa sa mahogany. Pinagmamasdan ang bawat dokumento na mabilis kong nilagdaan upang isara ang kabanata ng aking nakaraan.
Pumasok si Kata manalastas. Inilapag ko sa kanyang harapan ang isang tseke para sa kanyang opisyal na bayad bilang aking abogada. This is your payment, Kata. You did your job well. Patag kong wika, ang aking boses ay walang panginginig. Pero ang personal mong paghihiganti laban sa mga Montenegro, laban sa mga Montemayor, ay hindi maaring maging bahagi ng aking kumpanya. We are done here. Salamat sa tulong mo. Tinitigan ni Kata ang tseke. Dahan-dahang tumango ng may matinding respeto. Alam niyang seryoso ako at walang puwangang emosyon sa aking mga desisyon. Kinuha niya ang papel at tahimik na lumabas ng aking silid nang walang anumang dula. Sumunod na pumasok ang haton ng korte para kay Luz Santiago. Sa kabila ng kanyang gabi-gabing pag-iyak sa ako sa telepono upang iurong ang kaso, nanatili akong matatag. 5.1.1.2.1 Hinatulan si Luz ng 6 na buwang pagkabilanggo para sa kasong corporate espionage at pagnanakaw ng impormasyon ng pamilya Villarreal. Nang kargahin siya ng mga pulis patungo sa selda, umiwas ako ng tingin. Ang bawat pagkakanulo ay may kasamang matinding parusa na kailangan niyang bayaran ng buo. Sa kabilang banda, ang aking $15 milyong na pondo ay opisyal na naibalik sa aking kumpanya. Ngunit nang suriin ko ang kasaysayan ng pondo, nalaman kong ang isang bahagi nito ay nagmula sa mga illegal na pagbawas sa sahod at backlot sa mga kababaihang manggagawa ng Montemayor Group. Hindi ko pinanatili ang dumi ng kanilang pera. Mabilis kong inutos sa aking bagong pamunuan na ibahagi ang bilyon-bilyong pisong buwitong sa mga manggagawang pinagkaitan ng katarungan. Ang natitirang bahagi ng pondo ay opisyal kong itinaguyod bilang Lakas ni Marcela, isang network na nagbibigay ng legal at pinansyal na proteksyon para sa mga kababaihang biktima ng bawlok at kontrol ng kanilang mga asawa. Kinahapunan, nagtungo ako sa sapa sa likod ng aking hardin sa Tagaytay. Hinubad ko ang aking mamahaling singsing ng kasal na may dambuhalang diamante. Dito ko naranasan ang isang malamig na kapayapaan. Ang marahang paghimas ko sa aking daliri na wala ng suot na singsing ay nagbigay sa akin ng pakiramdam ng tunay at malinis na kalayaan. Walang bakas ng walang bakas ng dumi ng kanilang pagmamahal. Itinapon ko ang singsing sa gitna ng sapa. Narinig ko ang mahinang paglapat ng ginto sa ibabaw ng malalim na tubig bago ito tuluyang lumubog at naglaho sa ilalim ng madilim na ilog nang walang anumang panghihinayang. Pagbalik ko sa aking tanggapan sa Manila, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. Sa ibabaw ng aking lamesa, nakalapag ang isang plain white envelope. Ayon sa aking sekretarya, ang sobreng ito ay palihim na iniwan ng abogado ni Doña Teodora bago siya tuluyang ipasok sa bilangguan ng Maynila. Ito ay naglalaman ng huling lihim ng pamilya Montemayor. 3 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng dambuhala at makabagong salaming gusali ng Lakas ni Marcela sa Maynila. Ang aking kumpanya at pundasyon na naglalayong magbigay ng pagsusuring pinansyal, legal na proteksyon at kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pananakot at pang-aabuso ng kanilang mga asawa. Ang kumpanya ng aking pamilya, ang pamilya Villarreal, ay mas lalong lumakas at lumago nang may matatag na danggal. Sinalubong ko si Kata manalastas sa balkonahe ng aking tanggapan. Hawak niya ang kanyang tablet. Nakangiting binabasa ang mga ulat ng tagumpay ng aming mga tinutulungang kababaihan na dating biktima ng panlilinlang ng pamilya Montemayor. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang puting sobre na iniwan ni Doña Teodora 3 taon na ang nakalilipas. Hindi ko ito kailanman binuksan. Walang halaga sa akin kung anong pagsisisi, paimbabaw na kalinga, o manipulatibong dahilan ang nakasulat sa loob nito. Walang alinlangan ko itong inilagay sa ibabaw ng maliit na mangkok ng luwad kung saan dahan-dahang kinain ng init at marahang liyab ng apoy ang puting papel. Hanggang sa tuluyan itong maging abo na nilipad ng hangin ng walang bakas. Tinanong ako kung pinatawad ko na ba sila. 5.3.2.8
Ngumiti ako ng bahagya habang pinapanood ang abo na naglalaho. Ang tunay na pagpapatawad ay hindi ang pagtanggap sa kanilang karumihan, kundi ang tuluyang paglimot sa kanilang presensya sa aking buhay. Ang aking kapayapaan ay hindi nakasalalay sa kanilang paghingi ng tawad o pagsisisi. Si Esteban at Doña Teodora ngayon ay mga bilang na lamang sa rehestro ng bilangguan ng Maynila. Sila ay bahagi ng isang madilim na gabi na hindi ko na kailanman babalikan. Sa ibaba ng balkonahe, sa malawak at luntiang damuhan, nakita ko ang mga kababaihang dating manggagawa ng Montemayor Group na pinagkaita ng katarungan. 5 punto, 3 punto, 2 punto, 8. Sila ngayon ay nakadamit ng formal bilang mga matitigas na advocates ng aming foundation. Masayang naghahanda para sa aming bagong pagpupulong. Dito ko naranasan ang tunay na lakas ng pagkakaisa. Ang marahang paghawak ng mga nakaligtas na kababaihan sa aking kamay sa harap ng bagong gusali ay naging parang isang tahimik na pagpupugay ng mga bagong simula. Ang aming mga palad ay nagtagpo ng may init ng katatagan. Isang patunay na kami ay nakabangon mula sa aming sariling pighati. 4 punto, 2 punto, 7. Isang reporter mula sa lokal na telebisyong balita ang lumapit sa akin para sa isang formal na panayam. Tumingin ako ng diretsyo sa lente ng kanyang kamera. Ang aking boses ay nanatiling patag, kalmado, at puno ng matigas na paninindigan. Ang halaga ng babae ay hindi nakasalalay sa buhok, kasal, o sa pagkilala ng iba. Wika ko sa harap ng buong bansa. Kapag may lakas kang lumaban gamit ang katotohanan, wala nang makakagamit ng pag-ibig o pamilya upang kulungin ka. Tumayo kayo, hawakan ang inyong sariling lakas, at protektahan ang inyong bukas. Naglakad ako pabalik sa aking tanggapan, habang ang sikat ng araw ay tuluyang bumalot sa aming bagong simula. Wala nang takot, wala nang lason ng mga wad na pangako. Kami ay ganap ng malaya.